Alam mo ba kung sino talaga ang gumagawa ng batas, nagpapatupad at humuhusga? Madalas nating naririnig sa balita ang mga salitang Kongreso, Malacanang at Korte Suprema. Pero alam mo ba kung ano talaga ang trabaho ng bawat isa at bakit hiwa-hiwalay sila? Explain ko yan in under 5 minutes, so keep on watching. Sa Pilipinas, hinati natin ang gobyerno sa 3 branches. Bakit? Para walang isang tao o grupo na maging masyadong makapangyarihan. Yan ang tinatawag na separation of powers. Una ay ang legislative branch. Ito ang gumagawa ng batas. Sa Pilipinas, ito ang Kongreso na hinahati sa 2, ang Senado at ang House of Representatives. Ang trabaho nila ay mag-propose, mag-debate at magpasa ng mga batas na magiging gabay ng buong bansa. Pangalawa ay ang executive branch. Ito yung nagpapatupad ng batas. Pinamumunuan ito ng Pangulo o ng Presidente kasama ang Vice Presidente at ang mga Cabinet Secretaries or ang kanyang mga gabinete. Trabaho nila na siguruhing na ipapatupad ang mga batas. Namamahala rin sila sa pang-araw-araw na operasyon ng gobyerno at kumakatawan sa Pilipinas sa ibang bansa. Pangatlo ay ang judicial branch. Ito yung humuhusga kung paano ini-interpret at ipinapatupad ang batas. Pinamumunuan ito ng Korte Suprema kasama ang mga lower courts sa buong bansa. Trabaho nila na magdesisyon sa mga kaso, magpasya kung naaayon sa konstitusyon o hindi ang isang batas at protektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Ngayon dito naman papasok ang checks and balances. Bawat branch ay may kapangyarihang i-check ang isa't isa para walang mang-abuso. Halimbawa, kapag gumawa ng batas ang Kongreso, kailangan itong lagdaan ng Pangulo. Pero kung ayaw naman ng Pangulo, pwede niya itong i-veto. At kung ayaw naman ng Kongreso sa veto, pwede nilang i-override yun basta sapat lang ang boto. Sa side naman ng Korte Suprema, pwede nilang ideklara na unconstitutional ang isang batas kahit ipinasa na ito ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Quick recap na tayo ha. Legislative ang gumagawa ng batas. Ang executive naman ang nagpapatupad ng batas. At judicial naman ang humuhusga at nag-i-interpret ng batas. Dahil sa checks and balances, hindi basta-basta makakapag-abuso ang kahit sinong branch kasi may kapangyarihan ng isa't isa na i-check ang kabilang panig. Alin sa 3 branch ang gusto mong ma-deep dive natin sa susunod? If you like this video, let us know. Mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para wala kayong ma-miss. See you sa next lesson. Bye!